Kinumpirma po nitong si Deputy Speaker Paulo Duterte ang pagbibitiw ng kanyang 7 congressional staff sa House of Representatives. Ang isa dito ay Chief of Staff niya na pinagbitiw ng isang kongresista ng party list. Kinumpirma ito pagkasunod ng report na ito raw ACT-CIS party list Representative Eric Yap. Hindi ba ito kasosyo nila Bangayan sa bigas? Had asked the former Chief of Staff Attorney Sherwin Castañeda to resign. Yan. Following alleged mismanagement ba? Magtataka kayo, siyempre, staff ni Paulo Duterte, pagkatapos, ang nagpa-resign, si Eric Yap. It was Yap who recommended Castañeda to Duterte. Yun. Ito daw si Yap ang nagrekomenda kay Castañeda. Ayon daw kay Duterte, bukod kay Castañeda, 6 pang staff members ang naghain na rin ng kanilang resignation. For the details on why they resigned, I think it would be best if Attorney Castañeda should answer that question, because for me, tapos na ang lahat. Everything is finished and we parted ways na maayos. Ayan po. At si Duterte raw sa ngayon ay nagbabalak na magdala ng kanyang mga mapagkakatiwalaan na staff mula sa kanyang opisina sa Davao para tumulong sa kanyang opisina dito sa House of Representatives. I'm almost done, filling up. Almost tapos na raw, halos tapos na mapunuan yung mga bakanting posisyon sa tulong daw ni Congressman Yap's staff. Kalahin nyo itong Yap na ito. Nung nakaraang eleksyon, yung ACT-CIS na yun, lahat ng panloloko eh. Akala nila yung mga nagpo-propaganda nun, di ba, yung magkakapatid sa media. Di ba? At ang akala ng mga OFW na nalinlang, itong party list na ito para sa OFW. Sipin ninyo ito, nakakuha ng 3 pwesto sa Kongreso. Mga kaibigan. At ito si Yap. Kapangalan nito. Di ko alam kung siya at yung Eric Yap na hinuli sa smuggling ng bigas sa Subic. Isa. Mga kaibigan, nasabi lang natin. Ngayon, ako yung nagpasok sa kanya. Ako rin yung nagpa-resign sa kanya. Yan, sabi ni Yap. So ngayon, walang magre-receive unless ipadala sa Davao. So sa akin na lang pinasubmit. Mga kaibigan, siya nag-submit ng resignation. Sa kanya nag-resign, mga kaibigan. Ang tanong, ano katotohanan? Alam naman ninyo, hindi mga mapapagtiwalaan itong mga taong ito, di ba? Ito, magtaka kayo Hindi natin alam kung anong dahilan Meron sinasabing minor daw Ano yun? Minor na bugbog o ano? Ba't nag-resign yan? Binugbog ba yan? O ano? Ano dahilan? Tunay na dahilan. Sa bagay, hindi nila pagtatapat yan. Mga kaibigan, ano po?
Pero, sabi nga ni Sara Balabagan, Ang panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. yun eh, di ba? Sabi nga ni Sara Balabagan, walang baho raw na hindi lumalabas, di ba? Pero may ano diyan merong panibagong usap-usapan na parang tinutukoy na Malacanang ang nagpakana nitong paglabas daw ni Sara Balabagan. Dahil daw bumabanat daw. Kayo ba? Nakarinig ba kayong bumabanat to mga to? Ano ba banat nito? Mga kaibigan, ano raw, pakana raw ng Malacanang yan, para makapagigan. Sa bagay na yan, hindi ako masyadong kumbinsido dyan. Pero kung ginawa ng Malacanang yan, una, magpagiganti, may katotohanan naman, di ba? Sapagkat hindi pinagtapat ni Arnold yan ba't kailangan si Sara? Ano nga sabi ni Sara? Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Ayun, mga kaibigan. Yung kung tawagin niya, direct from the horse's mouth. Bueno, mga kaibigan, wala man ako alam na banat itong mga to Di ba? Wala, mga kaibigan. Panoorin nyo nga yung pila nila. Kung ano mga pinagbabalita ron. Wala na may balita lahat natakot na sabi ko nga sa inyo, rule of law. Manatili kayo sa rule of law. Ipaglaban ninyo ang rule of law. Kung ano yung batas, yun ang batas. Huwag kang lilihis. Diba? Tayo lumihis dyan, mga kaibigan. Yan, itong ano kaya ang dahilan dito? Diba? Masyado ng high profile masyado sa Kongreso itong si Yap Mga kaibigan Akala mo, isa sa mga presidential son Kumakaasta rin ito Ito yung mga nanguna sa di ba? Sa pagpapasara ng ABS-CBN. Yun pala. Kaya pala, ganun siya kalakas, di ba? Hindi nga malayo na, na gawin niya yan, di ba? Yung pagpapasara sa ABS-CBN. Nitong si Yap. Di ba nandyan yung Tulfo? Asawa? Tsaka yung katandem ni Tulfong isa. Party list nila yun Sipin mo, nung manalo, hindi mo alam kung ano kinakatawan nito Ano ba kinakatawan nitong mga ito? Mga kaibigan, ito yung mga, alam niyo yung mga party list. Mga peking congressman, pero sila ngayon ang mga nagsisipagsalitaan dyan sa Kamara, di ba? Hindi yung mga direct congressman. Alam nyo, may sinasabi ngayon na si Winnie Monsod yata ang nagsabi nito na tila may kumpirmasyon sa kanya na nagkaroon ng dayaan noong 2019 elections. Tandaan niyo si Winnie Monsod, ang asawa niya naging chairman ng Commission on Election, si Christian Monsod, na isa sa mga sumulat ng saligang batas itong 1987 Constitution. Ngayon, ito si Winnie Monsod, dapat pati yung 2016 election, 2016, 2019 election, masyadong garapal ang naging dayaan dyan. Hindi ba binigyan ko kayo ng example sa panalo ni Lito Lapid?
kaduda-duda yun eh. Si Lito Lapid, mga kaibigan, bago tumakbong senador muli yan, kumandidato yan sa Angeles na mayor. Pagkatapos na matapos yung una niyang terminong senador, tapos na. So tumakbo siyang mayor. Talo eh. Noong 2016, mga kaibigan, talo siya. Pagkatapos, netong 2019, magtaka kayo Alam nyo, ayoko lang ulit-ulitin ito kasi baka sabihin dahil kumo kaibigan natin si Mayor Alfredo Lim. Totoo naman 2016, dinaya si Lim. Alam nyo yan Hindi ba lamang na si Lim? Lamang na sa unang resulta pa lang, niwala sa kalahati ang boto ni Erap. Pinalabas sa TV, mga kaibigan. Matagal bago ulit nilabas ang resulta. Nung pangalawang ilabas, ang laki na ng boto ni Erap, bumagsak pa yung boto ni Lim. Ano tawag mo ron? Di ba dagdag bawas yun? Mga kaibigan, ang laking daya nun. Si Lim ang ebidensya ng nangyaring pandaraya sa eleksyon. Ilan ang nilamang ni Erap pagkatapos ng eleksyon? Hindi pa nga tapos ang bilang Pinroklama siya. Ilan? Wala pang 3,000. Samantalang, ang lamang ni Lim sa kanya nung unang ilabas, mahigit 200,000 na si Mayor Lim. Si Erap wala pang 100,000. Kaya biglang nag-blackout na Namatay ang ilaw dun sa nawala ang kuryente doon sa Rizal Memorial. Mga kaibigan, na usually hindi naman doon ginagawa ang eleksyon. Ang bilangan doon sa stadium, sa Ninoy Aquino Stadium. Mga kaibigan. Noong 2019, gano'n na naman ang nangyari. Akalain mo, pumangatlo lang si Mayor Lim? Example 2019 election, si Lito Lapid. Hindi ba lumalabas sila sa ang probinsyano, silang mag-ama? Okay. Kumandidato, senador. Yung anak, mayor, sa Porac. Ngayon, habang papalapit ang eleksyon, yung mga survey, si Lito Lapid nasa Magic 5 lagi. Nasa Magic 5 siya. Mga kaibigan, yung 5 nangungunang senador mula umpisa hanggang sa malapit na eleksyon. Hindi siya nawawala doon sa Magic 5. Sabi, dahil anya yan sa ang probinsyano. Hindi totoo yun. Si Lito Lapid kasama sa ibinoto ng isang religious organization, yung black voting, mga kaibigan. Nung nandun siya sa Magic 5, wala pang desisyon. Hindi pa eleksyon yun So wala pa yung pasya na kasama siya sa mga bibit-bitin na line-up ng senador. Tingnan niyo Ngayon, nag-eleksyon. Dala siya, di ba? Hindi ba dapat kung totoong nasa Magic 5 si Lito Lapid, hindi ba dapat nung eleksyon na nadala siya, napunta siya sa number 2 or number 3? Tama, hindi tama? Dapat yun ang mathematics na logic simple common sense. Hindi ba? At ang sinasabi nila, ang isang factor na nanalo si Lito Lapid,
Ha? Eh yung probinsyano. Kung totoo yun, bakit yung anak niya natalo? Eh pareho lang silang nasa ang probinsyano. Di ba? Meron pa rin si Edu Marzano, nasa ang probinsyano. O bakit natalo sa San Juan? Kaya mga kaibigan grabe yung eleksyon na yun. Bayaran yun. Sino ba nagpatakbo ng eleksyon? Smartmatic At saka Comelec. Sa buwatan yan, sabi ko sa inyo, yung survey, Comelec, at saka Smartmatic, magkakasabuat yan. Kasama na yung ibang media. Ha? Bakit to? Gumagawa sila ng trend para maging kapani-paniwala ang resulta. Di ba? Babayaran mo yung survey, ilalabas ka ron, yun ang magiging pagkukunan halos ng pattern. Ha? Kung sino pananalunin ng Comelec at saka ng Smartmatic, iaayon nila halos doon sa resulta ng survey. Ha? Para itong pandaraya sa Smartmatic at sa Comelec maging kapani-paniwala ang resulta. Naintindihan ninyo? Kaya yung Smartmatic dapat sa susunod na eleksyon, kung meron pa tayong eleksyon sa 2022, bumalik na lang tayo sa mano-mano. Wala nang mangyayari, mga kaibigan, sa ating bansa. Unang-una, ang eleksyon hindi dapat pinakikialaman ng mga dayuhan. Dayuhan ang nagpapatakbo ng Smartmatic. Baka ngayon inchik na ang hahawak ng computer. Diyan na kayo. Tapos na ang Pilipinas, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Gusto niyo patunayan ko sa inyo wala nagawa ito? Ha? Hindi ako magsasabi Ipaparinig ko sa inyo. Ilang minuto yon? Ito yung tape nung panahon ng kampanya. Sa dalawang issue lang ito ang tinukoy niya rito. Superman, mga kaibigan. Ha? Ni isa walang natupad dyan sa sinabi niya yan. Sasabihin mo may nagawa. Ito, pakinggan at panoorin ninyo. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sus, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Ano really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Narinig po ninyo, mga kaibigan, 3 to 6 months, malinis ang bayang ito. Yun daw, nag-testify siya sa Senado. In-identify niya yung isa ron, smuggler rice cartel. Ano lang daw, 3 days lang sabi niya, di ba? Buhay pa yun Sabi niya nga doon I would gladly kill him. At ang masama, ginawa nila legal ang smuggling ng bigas sa Pilipinas. At tandaan ninyo, sana wag magkatotoo. Na baka by December or early this year,
para na tayong Japanese time, wala ka nang mabibiling bigas. Mga kaibigan, bakit? Wala nang mag-e-export sa atin ng bigas. Yung mga bansa na pinagkukunan natin ng bigas, hindi na ho sila mag-e-export dito muna sa Pilipinas. Dahil kakailanganin din nila. Bakit tayo? Yan yung sinasabi natin. Bago pa lang dapat unahin ang food security ng bansang ito. May magandang nagawa sa panahon ni Marcos. Gawin ninyo yun. Oh, mga kaibigan, hindi. Sa halip na gawin, mas lalo pa nilang isinagad ang importation ng bigas mula sa ibang bansa. Hindi tinulungan, imbes na tulungan ng magsasaka, ibalik yung FTI. Mga kaibigan, at sana ay ibinalik din nila yung kamukha ng Masagana 99 sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Walang nagreklamo sa panahon ni Marcos na mahal ang bigas. Wala nun. Mga kaibigan, may garapata yung bigas, may bukbok. Wala nun. Mga kaibigan, walang katarantaduhan nun yung bibili ka ng bigas, di ka katulad ngayon. Kung ano mabibili mong bigas, di ba? Durog na yung bigas. Mga kaibigan, yung pera mo buo, yung bigas na bibilin mo durog. Sipin mo yon. Oh, may nagawa ba ron sa sinabi niya yun? 3 to 6 months. Tsaka pansinin ninyo ang antikas ng pananalita niya ron. Ngayon, ganyan pa ba siya? Ilabas nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Akalain ninyo itong abogado na kumakasigaw ng bobo sa iba, wagas, mga kaibigan. Si Larry Gadon, Alam ba ninyo na naghain pala ito ng petisyon sa Korte Suprema kanina, August 27? Alam nyo kung ano inihain na petisyon ito? Yung sigaw niyang bobo, sa kanya dapat yun Dapat yung pagsisigaw ka ng bobo sa susunod, humarap ka sa salamin. Eto. Bakit? Akalain ninyong hinihiling niya sa Korte Suprema, dumulog siya sa Korte Suprema na pawalang bisa daw yung Republic Act number 6639 dahil sa pagiging unconstitutionality nung batas na yun. Ano ba yung RA 6639? Yun yung batas na pinalitan ang pangalan ng Manila International Airport at ginawang Ninoy Aquino International Airport. Yan. Ibig sabihin, pag magpapangalan ka, kailangan may batas, di ba? O, sino ngayon ang bobo? Yung sinasabihan niya o siya? Para sa akin, siya bobo Alam niyo kung bakit? Kailan pa itong batas na ito? Ang tagal-tagal nang ginawang Ninoy Aquino International Airport, yung airport na yan. Ngayon mo sasabihin sa Korte Suprema, mamumura ka na naman ng Korte Suprema Ginagamit mo sila para magkaroon ka ng publicity. Di ba may ginawa yan? Pinagalitan ng Korte Suprema sa
sa desisyon sa kanya eh. Ginagawan laruan yung Korte Suprema. Eh kung ako Korte Suprema, mga kaibigan, padidisbar ko to eh. Diba? Abay, ginagawan laruan eh. Ginagamit para siya makapag-publicity, para makakuha ng atensyon, mga kaibigan, para masabing matalino siya. At hindi siya yung sinasabihan niya ng bobo. Oh, bakit ho? Eh, kumag pala ito eh. Ako hindi ako abogado, pero simple lang yan eh. Gusto mo palang papalitan yung pangalan, pupunta ka ulit sa Kongreso. Tanga. Ang may karapatang magpalit ng pangalan yan, eh ang Kongreso. Paano magiging ang constitutional yan? Eh, function din ng Kongreso yung magpangalan. Di ba? Ultimo mga kalye, mga kaibigan, sa Kongreso yan. Hindi lahat ng kalye. Oh. Mga kaibigan, hindi ho ba? Eh, tanga pala ito. Saan kaya nag-aaral ito? Abay, dapat bumalik ito sa law school. Mga kaibigan, nakakaya. Kung buhay si Chiquito, sasabihin, inay. Mga kaibigan, oh. Sipi mo, sa Supreme Court dumulog. Ay, taron. Hoy, Eli Kuyukot, ano masasabi mo rito kay Larry Gadon? Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ito hindi ko nahulaan ha. Maboboljak na naman ang Korte Suprema yan eh. Dapat yan eh, sinisira na yung papel eh, di ba? Yung nag-receive. Ano to? Petition? Para ano? Ideklarang unconstitutional yun daw Manila International Airport na ginawang Ninoy Aquino International Airport. Tado, alam mo, punta ka sa Congress, doon mo sabihin yan, di ba? Alam mo ba kung ano mali doon sa Ninoy Aquino International Airport? Ang mali doon, bakit si Ninoy lang ang pinangalanan nila doon sa airport? Eh, dalawa silang patay doon eh. Di ba? Dapat yan, Ninoy Aquino Galman International Airport. Yun, sabihin mo sa mga tolonggesman, di ba? Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin.
But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Julie Bien. Ano kaya ni Doc Bien to? Kaibigan natin si Doc Bien eh. Edwin Bien, di ba? Ito si Julie Bien. Watching from Kobe, Japan, si Julie. Martiniano Santiago, Noli Jacinto, Joel Cruz, at siyempre si Lulu Baltasar Cruz. Ang kanya may bahay. Si Dada Dumlao ng Daritim of Tree, Eden Cruz Payumo, Hugo P. Dictado, Judith Laurel Nishikawa, Fernando Nicolas, Ernie Dries, Luz Bimin Romana, Elvira Pilapil from New York, Eduardo Garcia Ochoa, si Cherry Ocampo, binabati natin, kamag-anak natin. Violeta Calma Bandian, Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Canada. Marilyn Valencia Schmidt, Richard Galliano, Gerard Bugarin, Delia Relato, Rolly Hernandez ng Maynila, Philip Canuto ng Saipan, Mariana Islands, di ba ho? Robert Cortez, Rowena Salinas Padron, Don Filimon, Indiape, Sally Pascual, Nelly Tutor, Losito Sapno Sr., Fernando, nabati na natin. Sandy Javier ng Las Vegas, Gerardo De Leon, Virgilio Ilag, Marisa Feroline, Marilyn, maingit na natin yun. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Eric Buset Yap! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat
nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko